Mga kaibigan, simulan natin ngayon ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Bridget. Nalabos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Sorry na talaga, Baldo. Pansinin mo naman ako. Baka may dumating na customer, maupo ka na lang muna dyan. Mahal, sorry na. Rapi, ano ba? Huwag mo akong akabayan. Alam ko namang hindi mo ako matitiis eh. Kasi naman, nanonood tayo ng sine nung isang araw. May text sa'yo. Tapos, ikaw pa nagkalit nung pilit kong inagaw yung cellphone mo. Kasi, Samantalang ako naman ang bumili nun para sa'yo. pinsan ko kasi yun. Kinukulit ako eh. Baka magselos ka, kaya ayoko na ipabasa sa yung mga text niya. Pinsan, babae mukha mo. Oh, yan ka na naman eh. Mag-uumpisa ka na naman eh. Sabi ko naman sa'yo, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo talagang maniwala? Ilang beses ka nang nagsinungaling sa akin. Lagi mo na lamang ako sinasaktan. Ayaw mo na talaga? Hindi mo na ako mahal? Rafi. Sige, kung yan ang pasya mo, wala na akong magagawa. Teka ha. Anong gagawin mo? Alis na ako. At hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Huwag naman ganun. Ayaw mo na eh. Kasi naman lagi mo ako niloloko. Hindi naman kita niloloko. Ayoko lang magselos ka. Ayoko mag-away tayo. Ayoko sumama ang loob mo. Pero makulit ka kasi. Kaya tuloy, nauwi sa pag-aaway ang panonood natin ng sine noon. Kasalanan ko pa pala. O sige, kasalanan ko na. Hindi na maulit. Huwag ka na magalit. Sorry na. Ha? Talaga bang nagsisisi ka na? Ano naman? Ano? Bati na tayo, ha? Hindi na ako uulit. Sorry na talaga. Maniwala ka sa akin, Bridget. Pinipirahan ka lang niyang sota mo. Hoy, mahal ako ni Lucky. Nagkakamali ka dyan sa iniisip mo. Tsaka, iba siya sa lahat ng naging chicks ko. Subukin mo itigil ang buwan ng pagbibigay mo ng pera sa kanya. Ikaw pa yata nagbabayad ng tubig at kuryente nila. Naka-aircon pa ang kwarto ng mag-ina. Eh, syempre, para komportable sila, di ba? Mag-isip-isip ka. Ano ba, Ensyong? Niyaya mo ba ako magpalamig dito sa bar para sermonan? Para kang tatay ko, ah. Alam mo, may sarili na akong isip. Alam ko na yung ginagawa ko. At alam kong hindi ako niloloko ni Lucky. Okay, sige. Inom na lang tayo. Nagmamalasakit lang ako. Kaibigan mo ko. At nakikita ko ang maraming senyales. Red flags. Red flags na ano? Na hindi siya seryoso sa'yo. Ayan, ang lamig-lamig ng soft drinks. Lalo tayong kailangan kumain. Ano bang okasyon, Baldo? O baka naman dahil kababayad ko lang ng upa sa kwarto kaya nakapamalengke ka. Ano ka ba? Masaya lang ako. Kasi bati na kami ni Buffy. Aba, mabuti naman. Masaya ka na ulit, oh. Oo naman. Panay nga ang kiss niya sa akin bago siya umalis kanina. So, magkano ba? Magkano alin? Ang hiningi sa'yo bago siya umalis. Wala. Oh, di nga. Baka ayaw mo lang umamin sa akin. Wala talaga. Ang sabi niya maghahanap siya ng trabaho para hindi ko isiping pera lang ang habol niya sa akin. Talaga ba? Aba, dapat nga tayo mag-celebrate, di ba? Yes. Kaya kain na tayo. Fried chicken, itlog na maalat na may kamatis at manggang hilaw na hiniwa-hiwa ko. Suka na may konting toyo at siling labuyo para mas masarap ang kain natin. Wow! Kaya hindi ako makaalis dito sa bahay mo eh. Kahit palagi tayo nag-aaway. Kasi sarap ka talagang magluto, Baldo. Sana nga, naging girl ka na lang para tayo na lang dalawa, ano? Walang ganyanang. Kain na lang tayo. At may pinaplano ko na sa tingin ko, magugustuhan mo. Pero mamaya ko na lang sasabihin sa'yo, kain na muna tayo. Ano? Type mo ang naisip ko? Oo, siguro nga, kailangan nating gawin yan para
muling mag-init yung mga love life natin. Pero, magkano kaya magagastos natin? Nako, ako lang bahalang maghanap ng venue. Yung nakapackage na ang lahat, ha? Pagkain at renta sa lugar. Paano ang salon mo? Sinilit mo ng bahala. Yung assistant ko, mapagkakatiwalaan naman yun. Sigurado kang gusto mo tong gawin. Oo naman, Bridget. Napapagod na rin kasi ako Salon, bahay, salon. Araw-araw ganun. Minsan, kailangan lumayo sa trabaho, sa nakasanayan, para muling maging makulay ang buhay. Lalo na ang love life. Teka, hindi tong daan pa uwi sa tinutuluyan ko, Enchong. Ano ba to? May pupuntahan lang tayo sandali. Enchong, ihinto mo na yung kotse. Malapit na tayo. Sandali lang naman tayo ron eh. Enchong, ihinto mo na sabi yung kotse. Ano ba talaga balak mo? Ha? Ngayon mo lang tong ginawa. Pinakaba mo ko ng husto doon, Enchong. Hanggang kailan mo lulukuhin ang sarili mo? Ano bang sinasabi mong lulukuhin, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw nang kakaiba yung kilos mo, ah. Magkaibigan tayo, Enchong. Pero kapag nagpatuloy pa to, hindi na ako sasabay sa'yo, ha? Baka isang araw, kung ano na lang gawin mo sa akin. Ano? Titignan mo na lang ako? Ang mabuti pa, bababa na ako ng kotse. Hindi. Huwag. Pasensya na. Ano ba talaga kasing naiisip mo, Enchong, ha? Matagal na tayo magkaibigan, ha? Bakit mo to ginawa? Mahirap ipaliwanag. Ayoko kasi nang nagpapaloko ka eh. Sinasayang mo ang buhay mo sa mga babaeng niloloko ka lang naman. Hindi ako niloloko ni Lucky. Iba siya, ano ka ba? Hindi mo nakikita ang totoo dahil bulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Bakit mo ba pinipilit na niloloko niya ako, ha? Dahil alam ko ang feelings ng totoong nagmamahal. Paano? Sige nga. Di ba wala ka namang girlfriend? Sa barkada natin, ikaw na lang ang walang ipinapakilalang syota. Dahil nga... ihahatid na lang kita. Hindi na. Sige na, magta-taxi na lang ako. Kinakabahan ako dyan sa ginagawa mo, eh. Teka, sandali. Nagpaliwanag na ako. Sana naman eh. Hindi, Enchong! Muwi ka na! Magta-taxi na lang ako! Hindi. Bukas na tayo mag-usap! Bridget, ano ba? Bumalik ka rito! Bridget! Talaga ba? Baka naman may binabalak na masama sa'yo si Enchong. Ano naman, binabalak niya sa akin, di ba? Pareho lang naman kaming pusong lalaki. Kasi Bridget, maganda ka. Kaya sinasabi mong pusong lalaki ka, hindi may kakaila na bagay sa'yo ang dimples mo. Tapos, cute ang maliit pero matangos mong ilong. Mapupula ang labi mo kahit walang lipstick. At balingkinita ng katawan mo kahit itinatago mo ito sa maluwag na t-shirts at baggy pants. Ikaw yata yung may gusto sa akin. Kung maka-describe ka, parang ganda-ganda ko nga, ah. May beauty ka naman talaga kung nagpapakababae ka. Kaso nga, pusong lalaki ka. Oo na, tama na. Naniniwala na ako. Pero, mas matutuwa ako kung sasabihin mong pogi ako. Okay, pogi kung pogi. Sige na. Bahala ka na maghapunan dyan. Matutulog na ako. Maaga pa ako magbubukas ng salon bukas. Teka. Hindi pa pumunta rito yung boyfriend mo? Galing na siya dito. Binigyan ko ng pera. Hindi lang natanggap sa ina-apply ng trabaho ko Kawawa naman. Ay, talaga, Baldo? Binigyan mo na naman ng pera? Issue na naman sa'yo. Hayaan mo na. Napapasaya naman niya ako Ewan ko sa'yo. Basta yung plano natin, tuloy natin yun. Gusto ko ng masariling muli. Si Rafi ko. Outing? Oo, mahal. Sa isang beach resort. Ha? Ikaw, ako, si Baldo at yung boyfriend niya. Di ba nakakaasiwa? Foursome tayo. Ano ka ba? Hindi. Kasi pagdating naman dun sa resort, magkaiba naman tayo ng kwarto. Magkakasari na tayo. Paano yung anak ko? Pwede ko ba siyang isama?
Wala bang mag-aalaga sa kanya? Gusto ko sanang magkasarilinan tayo eh. Pwede pa rin naman kapag tulog na siya. Ilang araw ba tayo sa beach? 2 araw. Oo, gusto ko rin, oh. Matagal na kasi kung hindi nakakapamasyal o kaya nakakalabas ng bahay. Pero sana, pwede kong isama si Tara. Gusto ko rin mag-enjoy yung anak mo. Sige. Sama natin yung anak mo. No problem. Basta tuloy tayo. Oo, mahal. Tuloy tayo. Sasama kami. Bakit may kasama pa tayo? Sana tayong 2 na lang. Hati kasi kami ni Bridget sa gastos. At saka kaming 2 nagplano Kaya dapat kasama siya at girlfriend niya. Okay, sinabi mo eh. Galis ka ba, baby ko? Hindi naman. Baka lang kasi mawalan tayo ng privacy. Ay, naku, hindi. 2 kwartong naka-reserve para sa atin. Sa kabila sina Bridget. At doon naman tayo sa 1 kwarto. Masasarili na kita sa loob ng 2 araw. 2 araw lang naman. Out of town trip. Para makapag-relax naman ako. Nai-stress na ako na puro trabaho eh. Sino kasama mo? Si Baldo, si Lucky, yung BF ni Baldo. Pwedeng sumama. Ano ka ba? Lahat ng magsusyota to, bakit ka sasama? Magsasama rin ako ng shota ko. Ang tanong, meron ba? Maghahanap ako. Tumigil ka nga, Enchong. Alam mo kung gusto mo, sa susunod na buwan, tayo ng barkada dito sa trabaho, tayo naman ang mag-outing. Sige. Gusto ko yan. Sagot na kita. Ha? Anong sagot mo na ako? Ibig ko sabihin yung share mo, sagot ko na. Basta matuloy lang ang lakad ng barkada natin. Ay, Rafi, di ba? oo. Ipinakilala ka na sa akin kanina ni Bridget. Nasaan ang anak mo? Nakatulog. Ay, ganon. Napagod sa paglalaro sa dagat. Nagluluto pa ba si Baldo? Oo. Ayaw naman akong patulungin ni Bridget. Nakita ko nga na mag-isa ka nakaupo dito. Kaya nilapitan kita. Halika, po ka. Kasya naman tayo dito sa duyan. Okay lang. Oo. Hindi naman siloso si Baldo eh. Talaga, ha? Sige, tabi na tayo. Yan, oh. Nasaan ang tatay ng anak mo? Oh, wala. May asawa niya yun. Hindi ko pinaalam sa kanya na nagkaanak kami. Niloko niya ako eh. Hindi ko alam na married na pala siya. Yan din ang sinabi mo kay Bridget. Ay, yun ang totoo. Ikaw, may inaanakan ka na? Ano? Wala, good boy ako. Good boy? Pero syota mo ba ding? Ikaw nga rin ah. Ang syota mo, tibo. Mahal mo ba si Baldo? Ikaw, mahal mo ba si Bridget? Mabait siya sa amin ni Tara. Wala akong mairereklamo. Ang tanong ko kung mahal mo si Bridget. Oy, ako una nagtanong sa'yo, di ba? Kung, ay, iba na lang ang pag-usapan natin. Pinapirahan mo lang si bakla, ano? Mabait din siya sa akin. Yan lang ang masasabi ko. Kung talaga puro ka aray, kalokohan. aray. Bakit mo ginagaya yung sagot ko? Ray, ang sakit mo mga urot, ha? Hindi. Aray, tama na, ano ba? Ano ibig sabihin nito? Ay, Bakit kayo magkatabi sa duyan at nagkukurutan? Anong ibig sabihin nito natin? Baby, nagbibiruan lang kami. oo nga, Baldo, wala yun. Huwag ka sana magalit. Bakit? Anong nangyayari dito? Yang syota mo, hinaharot ang baby ko. Hindi, Bridget. Nagkataon lang na nagkatabi kami sa duyan. Kasi itong si Rafi nagbiro, kaya nakurot ko siya, pero wala yun. Sana huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nagbibiroan lang naman pala, Baldo. Ikaw naman, oh. Mabuti na yung sigurado, ano? Halika na nga, Lucky. Luto na yung tanghalian. Gisingin mo muna si Tara. Hayaan na natin siya matulog. Napagod kasi sa paglalaro sa beach. Sige, tayo na sa loob. Baldo, huwag ka sana magalit, oh. Nagbibiruan lang kami ni Rafi. Kaya mo hindi na yun mauulit. Babes, biruan lang yun. Halika na, huwag ka na magtampo. Tikman natin ang niluto mo. Talagang biruan lang yun, ha? Oo, sabi. Tayo na sa loob. Tutulungan kitang maghain. Oo.
Lucky, hanggang bukas pa tayo rito, kaya kung pwede lang, iwasan mo munang lapitan si Rafi. Hindi magandang tignan yun. Oo. Sensya na mahal, di na yun mauulit. May nag-text. Katatapos lang namin mag-usap sa phone niya, Bridget, ah. Siya naman kaya itong mabasa nga. Lucky. Sorry, sana huwag ka magalit. Si Rafi to. Hindi ka mawala sa isip ko mula nung magkita tayo sa outing. Sana okay lang kung lagi kitang kausapin kahit sa text message lang. Lokong to nagpaparamdam. Bakit hindi? O mag-uusap lang kami sa text. At least malilibang ako. Mapapasaya ko rin siya. Sasagutin ko yung text niya. Uy, sinagot nila aking text ko. Babasahin ko. Okay lang, Rafi. Sana lang mag-ingat ka na makarating kay Baldong pag-uusap natin. Ayokong magalit sa sayo. Ayoko ring malaman ito ni Bridget. Baka itigil niya ang pagsuporta sa aming mag-ina. Pero kung text-text lang, okay naman sa akin. Kung kailangan mo ng kausap at masasabihan ng problema, narito lang ako. Wow, sarap ng feelings ah. Iba na yata itong nararamdaman ko para kay Lucky. Pards, naatid na kita. Kalimutan mo na yung nangyari dati. Dadaan pa ako kay na Lucky. Ihahatid ko yung allowance nilang mag-ina. O edi, doon kita ihahatid. Huwag na, Ensong. Magta-taxi na lang ako. Iniiwasan mo na ba ako? Naninibago lang kasi ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung magkaibigan pa rin tayo. Gusto ko lang kasing aminin mo sa sarili mo na babae ka. Kahit na ano pa ang gawin mo sa buhay mo, babae ka. Ang kulit mo rin, Ensong, no? Alam mo, bata pa ako. Ganito na yung pakiramdam ko. Bilanggo ako sa maling katawan, kaya hindi ako pwedeng maging babae. Kung ganon, gagawin kitang babae. Ano ba? Halika. Hello? Sino ito? Hello, Baldo. Si Lucky ito. Pasensya na ha. Kasi hindi sinasagot ni Bridget yung text sa tawag ko eh. Nandiyan siya? Naku, wala. Nagtataka nga rin ako eh. Kasi usually, nagte-text yan kung gagabihin siya. Kasi, nagbibilin siya na huwag kong ilak sa loob ang pinto. Para gagamit na lang siya ng susi. At hindi na kailangan kumatok. Ayaw na kasing nai-istorbo yung tulog ko eh. Ganun ba? Oo. Baka naman nasa biyahe. At hindi niya narinig yung tulog ng cellphone. Magpalagay na. Pero ang huling message niya kasi, paalis na siya ng trabaho, papunta na siya dito sa amin. Baka na-traffic lang. Siguro nga. Sige, pasensya na sa storbo ha. Hayaan mo, Lucky. Kapag dumating siya, patatawagin ko kagad sa'yo, ha? Okay, thank you, Baldo. Bye. Bye. Ano nga kaya nangyari kay Bridget? Siguro may dinaanan. Baka may iba ng chicks. Baka nagbago na ang isip tungkol kay Lucky. Pasensya na, Bridget. Pinaamoy kita ng pampatulog para madala kita rito sa hotel ng mas madali. Noon pa, gustong-gusto na talaga kita. Pilit ko lang itong pinaglalabanan. Dahil nga naniniwala kang lalaki ka rin. Hindi naman siguro maling umibig ako sa'yo. Dahil babae ka naman talaga. At siguro, pagkatapos ng gagawin ko sa'yo, magigising ka sa katotohanan ng higit masarap maging babae kaysa magkunwari kang lalaki. Baka naman may dinaanan lang si Bridget, kaya wala pa rin sa inyo. Sana nga, Rafi.
Kasi nagtataka lang ako, hindi naman siya nalilate ng ganito. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi niya sinasagot ang tawag mo? O, yun na nga. At ngayon naka-off yung phone niya. Cannot be reached na. Hindi kaya na-hold up si Bridget? Ay, naku, huwag naman. Paano na kami kapag may nangyaring masama sa kanya? Sorry, huwag ka na mag-alala. Bigla ko lang kasing naisip dahil sabi mo, naka-off na ang phone niya ngayon. Aaminin ko, hindi ko naman talaga mahal si Bridget Pero ayoko namang may masamang mangyari sa kanya. Ayoko mapahamak siya. Lucky, naintindihan kita. Bridget ka lang umaasa. Sinubukan ko naman magtrabaho pero kulang nung kita sa pagiging sales lady. Noon naman pahintuin ako ni Bridget sa trabaho, sinunod ko siya. Mula noon sa kanya na lang ako umaasa. Tsaka di ko alam kung paano uli mag-uumpisa. Ako nga rin Nakaasa lang kay Baldo. Gusto kong kumawala pero ang hirap maghanap ng trabaho. Oo nga. Teka, gusto mo ba pumunta ko riyan para mabawasan ang pag-aalala mo? Wag, Rafi. Maya-maya lang, baka nandito si Bridget. Sige. Sana nga dumating na siya. I-text mo kagad ako kapag nandyan na si Bridget. Oo. Huwag ka nang tatawag. Text message lang. Mahirap na kapag nalaman niya nag-uusap pa rin tayo. Nasaan ako? Ha? Kwarto? Nasa kama ko at katabi kita, Enchong! Anong ginawa mo sa akin, ha? Wala. Nakadabit ka, hindi ba? Hayop ka! Nasa motel tayo! Dinala mo ako sa motel, ha? Dinala mo ako sa motel! Tama na. Tama na. Anong ginawa mo sa akin, ha? Wala nga. Kompleto suot mo, di ba? Pati sapatos mo, hindi na hubad. Kung ganun, ba't ako nandito, ha? Sumagot ka! Ha? Ano ko? Ano ko? Bitiwan mo ako. O, ayan. Binitawan ko na yung leeg mo. Ang lakas mo pala. Pasalamat ka. Hindi kita tinuluyan. Bridget, binala ko talagang... Masama talagang bala ko sa'yo, pero nung narito na tayo, hindi ko magawa. Sobrang mahal kita. Na hindi ko kayang sirain ang pagkatao mo. Tignan mo. Demonyo ka talaga. Demonyo ka talaga. Demonyo ka. Sige, sutukin mo ako. Kapalin mo ako. Pero wala talaga akong ginawa sa'yo. Hayop ka. Hindi ako naniniwala sa'yo, ha? Gusto ko lang makita mo ang katotohanan na isa kang babae. Nilikha kang babae. Unggoy! Alam mo, hindi ako kailanman magiging babae. At dahil sa ginawa mong to, ha? Ipapapulis kita! Ipapakulong kita! Hindi. Wag. Maawa ka. Nagawa ko lang ito dahil sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na ito mapigil. Selos na talaga ako kay Lucky. Alam kong niloloko ka lang niya. Ginagamit ka lang niya. Habang ang feelings ko para sa'yo ay totoo. Mahal kitang talaga. Bridget! Lucky, sorry. Ngayon lang ako. Hating gabi na. Ano ba nangyari sa'yo? Kanina pa naka-off yung cellphone mo, Oo, kasi mahabang kwento. Ha? Pwede bang dito na ako makitulog sa inyo ngayon? Ano? Gabi na kasi napagod ako dahil sa ang hayop na si Enchong. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng katrabaho mo? Sa loob ko na ikukwento, pwede bang dito na ako matulog, ha, Lucky? Papayag naman siguro yung nanay mo, di ba? Oo. Pasensya na. Pagod na ako at sobrang stress na nangyari. Gusto ko lang talagang magpahinga muna sana. Bakit ba simula nang pumasok ako dito sa parlor mo? Nakakunot na yung noo mo. Ay, naku, Mama. Worried lang ako sa nangungupahan sa bahay ko. Doon sa isang kwarto. Bakit na naman? Hindi umuwi kagabi. At hindi nagte-text o kaya tumatawag man lang. Abay, baka naman sumama lang sa mga kaibigan. Tapos, nalasing. Doon na nakatulog. Sana nga. Pero
Hindi kasi niya ugali na basta na lang hindi uuwi. Nagsasabi sa akin yun para alam ko kung ilalak ko sa loob ang pinto namin o hindi. Baka naman sobrang busy. Hindi na nakapag-text. Ewan ko. Magkahalong nararamdaman ko eh. Inis at pag-aalala. Bakit ka naman naiinis? Hindi ko rin alam. Bukan na yun. Pag hindi ko nakikita, nag-aalala talaga ako sa kanya, Mama. Siguro dahil matagal na siyang nangungupahan sa akin. Oh, magkape ka muna, Bridget, bago ka umalis. Salamat, mahal. Ngayon ko palang i-on ulit yung cellphone ko. Bakit nga pala naka-off yun kagabi? Yung walang yang si Enchong kasi. In-off yung phone ko. Kaya hindi mo na ako makontak dun kagabi. Ayaw mo ba talaga siyang ipapulis? Hindi na. Wala naman nangyari. Baka mamaya ulitin niya yung ginawa niya, ha? Iiwasan ko na lang siya. Ayoko na rin kasi ng iskandalo, kaya iiwasan ko na lang siya, Lucky. Oh, tumunog yung phone mo. Ha? Sinong nagte-text sa'yo ng ganitong oras? Alas 7 ng umaga? Ay, wala. Wala to eh. Kaya mo na. O sige na, magkape ka muna. Bakit ba kasi hawak mo yung phone mo? May hinihintay ka bang tawag o text? Wala nga. Wala. Patingin nga, sino ba yung nag-text? Wala nga eh, mag-almusal ka na. O ilalapag ko na tong cellphone sa tukador. Akin na sabi, patingin ako. Bridget naman eh, wala nga. Number lang ang sender? Hindi pa nakasave sa phone mo, pero ako yung tinatanong niya. Ang sabi niya ha, kumusta na? Dumating na ba si Bridget? Sino to? Ay, nagkamali lang ng send yan. Lucky, binanggit niya yung pangalan ko. Baba kasi Baldo. Kasi hindi naman nakasave yung number niya sa phone ko eh. Pero kagabi nga tinawagan ko siya. Hinanap kita. Kasi nag-aalala ako. Ay, oo, si Baldo yan. Baka nga si Baldo. Hindi ito ang number ni Baldo. Ha? Sabi mo nga sa akin, Lucky, sino talaga yung nag-text sa'yo, ha? Wala yan, Bridget. Huwag mo nang problemahin. Gusto kong malaman, bakit kinukumusta niya ako kung dumating na ako? Ay, okay, sige. Sige na, aminin ko na. Kaya ko lang naman nagawa na makipag-usap sa kanya kasi nga, worried na ako. Dahil mahigit 1 oras ka nang late sa usapan natin, tapos hindi pa kita makontak sa phone mo. Kahit nga si Baldo, hindi alam kung nasan ka eh. So, sino nga tong kinakausap mo, ha? Si Rafi. Siya yung nag-text na yan. Pero hindi ko naman sinave yung number niya. Ha? Pero may number ka niya? Nag-uusap pa rin kayo? Bridget. Alam mo, di ba kapaniwala? Sa pag-aalala mo sa akin, si Rafi ang kinontak mo? Eh, kasi nga nag-aalala ako. Sana naman pakinggan mo yung paliwanag ko. Of all people, si Rafi? Si Rafi talaga, Lucky? O sige, Baldo. Next month na ulit balik ko, ha? Uy, salamat sa free nail polish. Ang ganda. Gusto ko yung kulay. Okay, Mama. Salamat din sa chika. Uy, Baldo, sandali. Si Bridget yata itong papasok dito sa parlor mo. Oo nga, si Bridget. Oh, sige na, alis na ako. Babayo. Bye. Baldo, pwede lumabas ka sandali. Isasabihin lang ako. Teka, mga tita, wait lang ha. Sikunsuhin muna kayo ng assistant ko. May kakausapin lang ako sa labas. Sige. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Mahabang kwento. Pero mamaya na yun. Nagngingit-ngit niyo yung kalooban ko dahil sa nalaman ko. At anong nalaman mo? Si Rafi mo at si Lucky ko nagpapalitan ng text message. Hindi totoo yan. Ay nako, umamin na sa akin si Lucky kanina lang. Huling-huli ko siya. Ka-text niya si Rafi. Bridget, pinagsabihan ko na si Rafi. Hindi niya gagawin yon. Baka yung si Lucky mo ang lumalandi sa baby ko. Anong si Lucky? Baka yung si Rafi mo ang humahabol sa mahal ko. Teka muna, Bridget. Kilala ko ang baby ko. Baka yung mahal mo ang hindi mo kilala.
Sinabihan na kita noon pa. Kilalanin mo si Lucky. Alamin mo kung wala siyang ibang karelasyon kapag hindi kayo magkasama. Talagang si Lucky ko ang sinisisi mo, ha, Baldo? Eh, sino pa ba ang dapat sisihin? Ang baby Ravi ko? Dapat sa akin yun. Hindi ako lolokohin nun. Yan ang akala mo. Kung hindi siya interesado sa Lucky ko, edi hindi sana siya magte-text sa mahal ko, di ba? Isipin mo na lang ang aga-aga. Hindi pa kami nag-aalmusal, nagte-text na siya kay Lucky. Ano naman ang malay mo kung naunang nag-text si Lucky sa baby kong si Rafi? Hoy, tumigil ka na. Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Kinakwatahan ka lang ng Lucky na yan. Bakit ikaw? Hindi ka ba pineperahan ni Rafi, ha? Kung tanga ako, alam mo, mas tanga ka. Ay, Bridget, ha? Hindi ko na gustong direksyon ang salita mo. At hindi na rin ako makakatagal na makita pa yung pagbumukha mo. Ah! Saan ka pupunta, Bridget? Hoy! Saan ka pupunta? Huwag mo akong pipigilan, Baldo. Lalayas na ako rito sa paupahan mong kwarto. Lumayas ka kung gusto mo. Hindi talaga kita pipigilan. Akala mo hahabuli kita? Hoy! Marami akong mahahanap ng panibagong re-renta sa kwartong ito! Padaan! Huwag kang haharang-harang sa daan. Lalabas na ako. At wag mo akong hahabulin, ha? Talagang hindi kita hahabulin! Akala ko mo mananalo ka sa akin. Sinabihan na kita, hindi ka naman mahal ni Rafi mo. Ayaw mong maniwala eh. Oh, ba't ka sumusunod sa akin? Isasara ko ang pinto paglabas mo. Alam mo, kaya kong isara yung pinto. Gusto ko masigurong sarado. Bilis naman sa labas! Talagang lalabas ako. At hindi na ako babalik dito. Alam mo, wala kang kwentang kasera. Walang kwentang kaibigan. Ah! Huwag ka nang babalik! Huwag ka nang babalik! Ano ba itong nararamdaman ko? Parang sumama ang katawan ko. Nalambot ako matapos kami mag-away ni Bridget. Ang hindi ko maintindihan, mas nag-aalala ko sa kanya kaysa kay Rafi. Parang mas takot akong mawala si Bridget kaysa kay Rafi. Si Bridget siguro ito magsasorry sa akin. Si Rafi. Hello, baby. Teka, dapat pala galit ako sa iyo. Baby, bakit wala ka sa salon mo? Nasaan ka? Narito ako sa bahay. Pero dapat galit ako sa iyo. Nakikipag-usap ka kay Lucky. Sinabi sa akin ni Bridget. Kaya nga hinahanap kita eh. Sinabi sa akin ni Lucky nangyari. Babes, papaliwanag ko naman ang lahat. Hindi! Ayoko nang marinig ang paliwanag mo. Pero baby... Baby mong mukha mo! Galit ako sa iyo! Ayan, pinatay ko ng phone ko. Galit ako sa iyo. Galit ako kay Lucky. Galit ako kay Bridget. Galit ako sa mundo! Hindi pumasok si Bridget ngayon. Baka mag-resign yun dahil sa ginawa ko. Pero, hindi ko na kasi kaya eh. Talagang may feelings ako sa kanya. Kung pupuntahan ko naman sa Kinabaldo, baka hanapin ako ni boss. Subukin ko kayang tawagan. Yun ang bagay sa'yo. Hindi ako interesadong makipag-usap sa'yo. At para hindi ka na makatawag ulit, i-off ko na yung cellphone ko. Total, lagi naman akong bigo. Ito na lang ang paraan para mapasaya kong sarili ko. Itong kutsilyong ito ang pinakamatalim at pinakamabilis. Aba, ano kayong binabalak ni Baldo? Kumuha siya ng kutsilyo dun sa kusina. Tinitignan niya tong mabuti. Naku, baka magpapakamatay ang bakla. Kailangan ko siyang pigilan. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag napahamak si Baldo. Pagkatapos ng gagawin ko, siguradong may ibsa ng sama ng loob ko.
Ito lang naman talaga palagi ang nakapagpapasaya sa akin. Baldo! Baldo, buksan mo tong pinto! Huwag mong ituloy ang gagawin mo! Baldo! Sorry na! Sige na, inaamin ko na yung mali ko. Kasalanan ko ang lahat. Baldo! Bitawan mo na yung kutsilyo! Maawakan mo sa sarili mo! Masakit yan, Baldo! Aba, narito pa pala si Bridget? Baldo! Baldo! Nasilip kita sa bintana! Huwag mo lang ituloy pagpapakamatay mo. Mag-usap tayo, Baldo! Narito ka pa pala. Akin na nga yung patalim. Ano ka ba? Bakit mo inagam ang kutsilyo? Magpapakamatay ka ba, ha? Gaga! Hindi, no? Ha? Hindi? Bakit kinuha mo tong kutsilyo? Magluluto ako ng adobong baboy. Yang kutsilyong matalim ang pinili ko para mas mabilis hiwain ng baboy, pati 2 ulo ng bawang. Totoo ba yun? Ano pa ba? Alam mo naman kapag nadidepress ako, pagluluto ng masarap ang nakapagpapasaya sa akin. Oo nga. Tama ka. Eh ikaw, bakit narito ka pa? Kanina ka pa lumayas, hindi ba? Hindi ko may hakbang palayo yung mga paa ko eh. Anong kaartihan naman yan? Baldo, para kasing mas masakit kung malalayo ako sa'yo kaysa mawala sa akin si Lucky. Gaga! Tumigil ka lang nga sa mga kadramahan mo. Sige na, tinatanggap na uli kita. Salamat, Baldo. Alam ko naman talagang wala kang ibang pupuntahan eh. Magkagalit kayo ni Lucky. Galit ka rin kay Enchong. Alam ko sa puso ko, babalik ka rito. Hindi naman ako bumalik kasi hindi naman talaga ako umalis. Kanina pa ako narito sa labas ng pinto. Kaya nga, nasilip kong kinuha mo yung kutsilyo. Kala ko... Tama na. Bati na tayo. Payakap ka. Ano ba? Huwag masyadong mahigpit. Baka kung ano na yan, ha? Halika na. Tulungan mo na ako magluto ng adobo para makalimutan natin ang mga baby natin na manlalaka. Rafi? Lucky, Ay, anong ginagawa mo rito? ayaw kong kausapin ni Baldo eh. Talaga yatang nagalit na sa akin. Naka-off nga din yung cellphone ni Bridget. Ayaw kong kausapin. Pero iniwan niya kanina yung allowance namin mag-ina. Ayun, umalis ng galit. Mabait talaga si Bridget, no? Alam mo, tama ka. Hindi ko talaga siya mahal. Ako rin eh. Wala akong feelings kay Baldo. Tinitiis ko lang makisama sa kanya kasi hindi nga ako makahanap ng maayos na trabaho. Kung sakali, alam mo, ito na yung huling pera na ibibigay niya sa akin. Hindi ko na alam kung paano kami mamumuhay mag-ina. Ayokong magmakaawa sa kanya. Ayoko na siyang lokohin pa. Lucky, kung payag ka, magsimula na tayo ng negosyong pananakyo o sa malamig. Dito sa harap ng bahay. Ay, magkano lang kita noon? Samantalang di aircon pa yung kwarto namin ng anak ko. Lahat si Bridget nagbabayad. Hindi ko kaya kung tuluyan siya mawawala sa buhay ko. Rafi, paano na kami? Mamili ka. Habang buhay kang aasa sa isang taong hindi mo mahal, o magsisimula ka ng bagong buhay na nakatayo sa sarili mong paa, na bawat sentimong kikitain mo, pinaghirapan mo, at kinita mo ng may dignidad. Hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako. Ako rin. Pero kung habang buhay tayong maduduwag na tumayo sa ating sariling mga paa, habang buhay din tayong sunod-sunuran sa mga taong hindi natin mahal. Rafi, bakit ganito na lang ang concern mo sa akin? Dahil unang kitak pa lang sa'yo doon sa resort, alam kong ikaw ng babaeng gusto kong makasama habang buhay.
handa kong harapin ang galit ni Bridget at Baldo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong maging bahagi ng buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Magulong isip ko. Nililito ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Oy, Baldo! Salamat. Bumalik ka na dito sa salon. Bakit, Mama Ana? Inirekomenda kita mag-makeup sa isang kasal. Kasal yun ang pamangkin ko. Wow! Buong entourage! Oo, package yun. Pupunta bukas dito yung pamangkin ko. Eh di bahala na kayo mag-usap. Sige, Mama. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin yan. Pero sana naman ha, huwag mo namang ibigay ang kita mo sa boyfriend mo. Naaawa na ako sa iyo eh. Trabaho ko ng trabaho. Yun naman boyfriend mo, sahod ng sahod. Walang kahirap-hirap. Wala na kami, Mama Ana. Na naman. Totoo na ito. At sana, mapanindigan ko na. Bridget, tama na yan. Ay, parang ang sakit pa kasi. Gusto kong mamanhid ang puso ko, Baldo. Ako rin naman eh. Pero mas iniisip ko magtrabaho kaysa maglasing. Tagayan mo ko. Ayoko. Baka kapag nalasing tayong dalawa, may mangyari sa atin. Gaga! Kung noon, walang nangyari sa atin, ngayon pa ba? Hindi tayo talo, ano ka ba? Bridget, tama na yan. Ano ba? Huwag mo akong pakialaman. Bitawan mo ako, ha? Tama na sabi yan eh. Alam mo, Tama hindi na. mo ako naiintindihan kung bakit ako naglalasing, Baldo. Naiintindihan ko. Mahal mo si Lucky. Hindi mo matanggap na niloko ka niya. Hindi yun. Hindi yun, Baldo. Eh kung ganun, bakit ka naglalasing? Bakit nakahilera yung bote ng alak sa tabi mo? Anong dahilan ng ipinagkakaganyan mo? Huwag mo sabihin na buntis ka ni Enchong. Napagsamantalahan ka ni Enchong. Hindi, ano ka ba? Hindi yun. Wala si Enchong. Wala siyang kwentang kaibigan. Kung ganun, bakit nga? Bakit hindi mo maipaliwanag kung bakit ka nagkakaganyan? Gusto kong umalasing para makalimutan ko ang lahat ng kalokohang nangyayari sa buhay ko. Tagay! Gusto kong makalimot at ayoko nang maramdaman ang lahat ng nararamdaman ko. Bakit ba kasi? Ano bang nararamdaman mo? Alam mo ba, Baldo, kung bakit hindi ako makaalis nung lumabas ako ng pinto, ha? Ay, bakit nga ba? Kasi, hindi pala si Lucky ang kailangan ko sa buhay ko. Eh, sino? Si Enchong. Hindi, Baldo, hindi siya. Lasing ka na. Ang mabuti pa, isoli na natin sa tindahan itong nakahilerang alak sa tabi mo. Hindi. Ha? Wag. Ano ba? Wag kasi, Baldo. Tingnan mo nga ako. Ano ba? Init-init, nakapulupot ka sa akin. Ano ba? Alam mo, kung bakit ako nagkakaganito, ha? Bakit nga ba? Bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa akin? Eh, ano ginawa ko sa iyo? Yun na nga eh. Yun ang hindi ko matanggap. Itong puso ko, pinaglalaruan ako. Lahat ng plano ko, lahat ng ginagawa ko, inilalaan ko para kay Lucky, pero nung magtangka akong lumayas at hinakot ko yung mga gamit ko at damit ko, hindi ako makahakbang palayo. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Kasi natatakot akong mapalayo sa'yo. Kalokohan. Tama ka! Siguro nga tama ka, kaya ako naglalasing. Kasi hindi ko matanggap na hindi ko pala kaya na mawala ka sa buhay ko. Ay, naku, Bridget, lasing ka lang. Ito, pakinggan mo yung puso ko. Aray ko. Teka, Pakinggan bitin mo mo. yung ulo ko. Pakinggan mo yung puso ko. Ang lakas ng tibok, di ba? Pakinggan mo! Pakinggan mo! Oo na, narinig ko na. Bitiwan mo na ako. O ngayon, kung ikaw ang nasa kalagayan ko,
Hindi ka rin ba maglalasing? Paano yung pag-aaway natin dahil kay Lucky at kay Rafi? Pero nung magtangka akong lumayas, bigla akong nakadama ng takot na hindi na kita makita muli. Bridget, tama na nga yan. Huwag mo na akong trabahan, ha? Kung gusto mong malibre sa upa mo sa kwarto, hindi pwede. Business is business pa rin. Baldo, mahal na pala kita. Kaya pala, lagi tayo nag-aaway kasi mahal na kita. Tama na sabi, Bridget. Lasing ka lang eh. Hindi pwede maging tayo. Dahil tomboy ka at bakla ako. Magulo lang ang isip mo dahil kay Lucky. Kapag luminaw ang sabaw dyan sa utak mo, may himasmasan ka rin. Ngayon, bitiwan mo na ako. Baldo. Dahil hindi ako makahinga sa higpit ng yakap mo. Bridget, salamat. Pumasok ka na pala ngayon. Marami akong trabaho, Enjong. Huwag mo na akong kausapin. Napagalitan na ako ni boss kanina. Gusto ko lang humingi ng tawad sa... Okay na, Enjong. Kalimutan na natin yun. Hindi ako magrereklamo kung yan ang inaakala mo. Yung pagkakaibigan natin. Galit-galit muna tayo bilang magkaibigan. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong makapag-isip-isip tungkol sa buhay ko. Tungkol sa direksyon ng buhay ko. Sige. Kung mababalik sa dati yung pagkakaibigan natin, hindi ko alam, Enchong. Pero ang sigurado ako, wala kang maaasahan sa akin. Ibaling mo na sa iba yung pag-ibig na inaalok mo sa akin. Bridget, bakit bumalik ka rito? Baldo, Ikaw pala. Wala na tayo, Rafi. Nakakalis ka na. alam kong sa pagkakataong ito, hindi mo na ako tatanggapin. Alam mo na pala eh. Bakit nandito ka pa? Gusto ko lang maging maayos ang pag-iwalay natin. Paano magiging maayos? Niloko mo na naman ako. Sinabi ko iwasan mo si Lucky. Pero palihim kayong nag-uusap sa text at telepono. Oo nga, kaya nga. Hindi ko na itatanggi. Umalis ka na. Baldo, hindi ko sinadyang magsinungaling sa'yo. Talaga lang na... Kahit anong paliwanag, wala nang magagawa yan para mawala ang sakit ng ginawa mo. Sorry. Gusto ko lang magpakatotoo. Ganon. So, ako pala ang hindi totoo sa'yo. Hindi, Baldo. Sana unawain... Tama na. Kalimutan na natin ang isa't isa. Kung masaya ka kay Lucky, good for you. Ayoko nang makita ka pa. Nasaktan ako at hindi yun madaling mawala. At sana, lumigaya kayo ng walang katapusan. Goodbye! Bakit ganun? Parang hindi naman talaga masakit. Kung ano-ano pang sinabi ko kay Rafi. Pero, parang kaya ko nang tanggapin na nawala na talaga kami. Bakit nga ba kung saan-saan ko pinahanap yung kaligayahan? Ay, nasa harap ko na pala. Kaya pala hindi ko magawang pumisan kay Lucky. Kung ano-ano pa yung idinadahilan ko para lang manatili akong nakatira kay Baldo. Kaya pala kasi mahal ko na siya. Pero anong gagawin ko para makumbinsi ko siya? Ang tindahan na yun. Bakit nga hindi? Matagal ko na itong hindi ginagawa. Sino yan? Ang ate, ha? Di pa sumagot kung sino siya. Bakit ba kasi kato ka na nga? Flowers for you, Baldo. Uy!
Pink and red roses. Ang gaganda. Sariwa na sariwa. Matagal ka nang hindi nakakatanggap ng bulaklak, kaya ibinili kita. Ang sweet naman. Pero anong okasyon? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. Gaga. Tenang kita rito, no? Siyempre, aalagaan kita. Dahil lang ba talaga sa nangungupahan ako, kaya lagi mo akong ipinagluluto ng masarap at inaalala kapag gabi na ako nakakauwi? Bridget. Hindi mo ba ako papapasukin? Ano ka ba? Nasusi ka naman kasi. Bakit kumato ka pa? Surprise nga kasi ang flowers. Salamat. Salamat, Bridget. Pinasaya mo ako, ha? Kanina nanggaling dito si Rafi. At medyo nagalit ako sa mamaloob ko. Pero ngayon, pinasaya mo ako. Sobra. Sana rin, maniwala ka na mahal na kita. Ready na itong palamig. Ano ba? Tama-tama. Napatulog ko ng baby mo doon sa kwarto. Oh, lalabas ko na yan. Sige. Nailagay ko na rin sa pwestong lutuan ng banana cue para doon ka na mismo magluto sa labas. Rafi, salamat ha. Pinalakas mo ang loob kong tumayo sa sarili kong mga paa. Salamat din, Lucky. Pinayagan mo kung maging bahagi ng buhay mo. Alam ko hindi ito magiging madali. Pero dahil nandito ka, alam kong may masasandalan ako. May maaasahan ako na kahati sa lahat ng hirap. Oo. Lagi akong narito para sa'yo. Magtutulong tayo. Babangon tayo. Salamat. Salamat, Rafi. Sana lang din. Mapatawad na tayo ni Nabaldo at Bridget. Kumusta na kaya si Nalaki, no? Namimiss mo siya? Hindi tulad ng iniisip mo. Naawa kasi ako sa kanila. Ilang buwan na mula nung ihinto ko yung suporta ko kay Lucky. Pero ni minsan, hindi naman siya nag-message. Ibig sabihin, kinaya niyang mabuhay kahit wala ka na. Sana nga. Kung gusto mo, puntahan natin sila. Ako, ayoko. Baka isipin niya naghahabol ako sa kanya, no? Hindi ba? Baldo, aminin nating kapag ang isang tao naging bahagi na ng buhay mo, hindi naman siya ganun kadaling burahin sa isip at puso natin. Totoo. Pero niloko ka niya. Niloko nila tayo. Pero tapos na yun. At ngayon, tayo ng dalawa. Siguro, panahon na para paghilumin natin yung mga sugat sa puso natin. Paano? Hindi ko sigurado kung tama yung naiisip ko, pero sasabihin ko na rin sa'yo. Mahal, gising na. Luto ng almusal natin. Maaga ako ngayon sa salon. May appointment si Mama Ana. Mahal. Mahal, ang bigat ng pakiramdam ko at sandali. Bridget, bakit ano nangyayari sa'yo? Mahal, bakit? Anong nararamdaman mo? Ha? Bakit? Nangihina ako, Baldo. Nagdidilim yung paningin ko. Naku, kumapit ka sa akin. Kumapit ka. Bridget, huwag ka mamamatay. Huwag mo akong iiwan. Naku, hindi pa siya mamamatay, Baldo. Mama Ana, anong ibig mong sabihin? Nagkamalay naman agad si Bridget, di ba? Oo. Sa tingin ko, buntis na siya. Ha? Magiging nanay na ako. Oo! Magkakaanak na kayo! Oh, Lucky.
Rocky, Oh. suklihan mo na yung suki natin. Okay. Pupunta lang ako sa kabilang tindahan para bumili ng yelo. Ate, Rafi, sandali. Ano? Tama ba yung nakikita ko? Alin? Sina Baldo at Bridget papunta rito. Ba? Ah? Oo nga. Ayun na. Rocky, Rafi, Bridget, kumusta? Baldo? Kayong kumusta? Buntis ka pala, Lucky. Oo. Nagpakasal na kami sa West. Gusto kong maging maayos ang lahat bago lumabas si baby. Mabuti yan, Rafi. kami rin. Magpapakasal na kasi 1 buwan na akong buntis. Oh, Talaga? Mm-mm. Kung ganun, babae ka na, Bridget. Hindi ko alam, basta nangyari to. Ako pa rin ang nanay. At ako ang magiging tatay, pero tulad nyo, aayusin namin yung pagsasama naming dalawa. Pakakasalan ko si Bridget bago lumabas si baby. Natutuwa kami para sa inyo. Salamat. Oy, ninong at ninong kami ha. Kapag nanganak ka na laki. Ay, oo, Bridget. Naku, salamat. Ngayon, mas maliwanag ang bukas dahil napatunayan namin na napatawad niyo na kami ni Rafi. At Bridget, lalaki ang baby natin. Baldo, sino ang kamukha? Siyempre, ikaw. Cute na cute. Tingnan mo. Eto, tatabi ko sa'yo, ha? Sige. Ayan. Baldo, Mm. maligaya ka ba? Maligayang maligaya, mahal ko. Ako rin. Kumpleto na tayo. Si baby, ikaw, ako. Higit akong maligaya dahil, Baldo, napatunayan kong ikaw lamang sa buhay ko. Kaibigan, sana'y naibigan ninyo ang tampok naming kwento sa linggong ito mula sa karanasan ni Bridget. Hanggang sa susunod, muli tayong magsama-sama at pakinggan ang isa na namang kwento. Ikaw lamang sa buhay ko.